Hirap 'no? Hirap maging isang OFW. Hindi mo ma hindi mo maano yung mga anak mo, maalagaan. Dahil 2 years lang ako sa abroad, hindi ako tatagal at ako'y uuwi din agad. Yan ang mga kasabihan, lalong-lalo na 'pag first timer ka dito sa abroad. Pero nasaan ka pa rin ngayon? Nasa abroad ka pa rin, 'di ba? Ilang years ka na diyan, 'di ba? Matagal ka na, inabot ka na ng dekada, hindi ka pa rin nakakauwi. Alam mo dito sa abroad, ito ang pinakahirap na reality ng pagiging isang OFW. Bakit tayo natatagalan kasi? Nagkakaroon tayo ng maraming goals. Bakit tayo natatagalan sa abroad? Hindi tayo makaipon. Kasi puro tayo padala, ubos-ubos. Kasi laging kailangan ng pera. Kaya dito tayo tumatanda. Yun ang totoo. Na may mga friend nga ako kilala. Tagal na sila sa abroad. Pero tinanong ko sila, kumusta? Ilang years ka na? Sabi nila, ganito akong taon, matagal na, inabot na ng isang dekada, pero nandito pa rin sila. Hanggang sa hindi na sila nakakauwi sa kanila. Kasi bakit? Laging sinasabi mahirap sa Pilipinas, kailangan ng pera. Anong gagawin ko doon? Hanggang sa nagtitiis na lang dito, di ba? Napakarami dito ang nagtitiis na lamang at ayaw nilang umuwi sa kanila kasi nga wala daw silang kita doon, wala silang makukuha. Mahirap pala pag nag-abroad. Kaya payo ko dun sa mga gusto mag-abroad, subukan nyo. Kasi sasabihin nyo sa una, ay, masarap pala mag-abroad, no? Pag hindi mo pa na-experience. Pero pag na-experience mo na ikaw mismo ang pumunta ng ibang bansa, ma-realize mo sa sarili mo na mahirap pala. No? Na yung pangarap mo dati, na akala mong 2 years ka lang, tapos ng kontrata mo. Pero, hinigitan pa ng 2 taon. At nag-renew ng kontrata. Kasi ganito yun, lumalaki ang ating pangangailangan. Hindi natin nakabase na dati maliit lang yung mga anak natin. Tapos ngayon, kailangan nila mas malaking halaga. Kaya halos hindi na nakakauwi ang iba. Kasi sa pangangailangan. Mahirap talaga maging isang OFW. Ako naranasan ko na rin. Although hindi natin malalaman kung kailan tayo babalik sa ating bansa. Lalong-lalo na kung mga partner din natin ay tayo din lang inaasahan. Tapos sasabihin ng iba, yung ibang mga babae dito sa abroad ay nagpapakarat. Hindi lahat. Huwag nyong gawin na nakikita nyo sa ibang mga babae na nagpapakarat sila ay lahat na. Meron at meron talagang matitinong babae. Bakit di sila nakakauwi? Iniisip nila yung pamilya nila. Anong kakainin nila pag uwi? Mabuti pa sa abroad, may trabaho ka. Pag uwi mo ng Pilipinas, anong gagawin mo doon? Buti man lang kung may ipon kang dala. Hindi man makaipon ang mga OFW kasi puro padala. Halos kulang na lang, walang maibili sa sarili. Tapos yung iba, pag hindi pinautang, mga kamag-anak, may habang na, madamot. Pero hindi nila alam, sa likod nito, yung OFW na inuutangan, wala talagang natitira. Yun ang totoo, na realidad. Wala pa yung sahod na kwenta mo na sa isip mo. Diba? Wala na, ubos na. Kasi malaki ang pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas. Buti nga yung Pilipinas nakakakain ng masarap. Samantalang yung mga nandito sa abroad, itlog, indomie, kubos. Diba? Naiiyak ako. Naiiyak ako. Hirap, no? Hirap maging, isang OFW. Hindi mo maano yung mga anak mo, malagaan. Dahil, nakataon lang ang, mo sa abroad buhay mo. Hirap maging isang OFW. Kaya doon sa mga nagpapakarat na sinasabi, ay sila yun. Iba-iba ang mga tao. So, kahit ilang taong ka na, masasaktan ka pa rin kasi sa dami ng obligasyon mo, hindi ka pa rin makauwi-uwi. Naglalaban lang tayo ng batas. Gustuhin mo mang umuwi ng Pilipinas, pero wala kang madadalang pera kasi ubos mo na ang pera mo. Diba? So, maraming makaka-relate dito. Kasi miss na nila yung mga anak nila, mga pamilya nila, pero hindi pa rin sila makauwi. Kasi wala nga silang dalang pera. Natatakot sila na pag pumunta sila doon, wala silang mga dala-dala. Na nagkakahiya na nagtagal ka sa abroad. Tapos,
wala kang dalang pera. Tapos pag umuwi ka, sasabihin nila, dami mong pera dala. Diba? Uuwi ka ng abroad, uuwi ka ng Pilipinas, tapos sasabihin nila, ang dami mong dalang pera. Naging ano talaga, ang dami mong dalang pera, pero naipadala mo na. Yung gusto mo magpahinga, pag uwi mo, pero gusto mo magpahinga. Kasi kaliwat kanan ang tingin sa'yo, hihingi ng pera, akala mo kang pera ka. Bangko ka eh. Diba? Yun na lang tingin. Yung iba nga, hindi na nga maalala ng partner nila. Diba? Saan makauwi na lahat ng mga OFW? Yung mga miss na nilang mga asawa nila, mga anak nila, pamilya nila, yung hindi nila naalagaan. Kasi, lumalaki yung mga anak nila, inabot na sila ng ilang years dito sa abroad, hindi pa rin makauwi-uwi. Napakahirap pag ikaw lang inaasahan. Diba? Tapos yung iba, although hindi natin masisisi yung mga ibang mga Pilipina na pumapatol sa ibang lahi. Kasi may mga asawa din naman ng pabaya sa Pilipinas na hindi na nila iniintindi yung mga asawa nila. Hinahayaan na lang nila. Kaya, hindi natin, iba-iba ang mga dahilan ng mga tao. So, wag natin silang husgahan. Na kung mo nag-abroad, ay ng lalaki na. Marami kasing mga lalaki din sa atin sa Pilipinas na hindi nila talaga kayang suportahan ng kanilang pamilya. Kaya kailangan talagang tumulong ng asawa. Tapos, sinasabi ng iba, lahat nangangati. Hindi lahat. Hindi nilang ginusto na malayo sila sa pamilya nila. Talagang kailangan lang. Kasi mahirap sa atin sa Pilipinas. Pag hindi ka talaga kakaya ng todo-todo, kahit kumayod ka dun, kailangan sa trabaho, bakar pa. Diba? Palakasan, pasipsipan. Kaya, napakahirap. Pero kung talagang kaya mo naman sa Pilipinas, dyan na lang kayo. No? Ang hirap-hirap sa abroad. Ang hirap malayo sa mahal sa buhay. Kaya bayo ko sa inyo, kung meron naman kayong papagkukunan sa Pilipinas at kaya nyo naman, dyan na lang kayo. Kung na kayo pumunta ng abroad, hirap. Pero talaga kung may goal kayo at gusto nyo din maabot ang inyong pangarap. Ang iba nga hindi pa rin hanggang ngayon naaabot. Decision nyo rin yan. Kung ano ba talaga ang inyong gusto. Diba?